Isang magandang hapon po magagabi sa bawat isa. Latest weather update po tayo ngayon, December 18, araw ng Lunes, 2023. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po and pa-hit ng notification bell para updated kayo mamaya sa latest weather update natin ngayon. So bahagya pong humina, eto nga po si Typhoon Kabayan, no? Kung makikita nyo po, muling namataan ng mata ng bagyong Kabayan. Estimated pong layo, no? 460 kilometers po, no? Dito po sa may bandang Agusan del Sur, no? Bandang Silangang Mindanao. Ang hangin po niya ay humina na lamang po ngayon, no? Nasa 55 to 65 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso naman po ang pumapalo sa 75 kilometers per hour. Pa northwestward po ang kilos, mabilis po, no? Sa bilis na 20 kilometers per hour. So as of now, makikita nyo sa ating pinaka live radar, tinatahak po nito. Ito nga pong bandang Silangang Mindanao. Sa may bandang Mindanao na at direktang papasok na po dito sa bandang Visayas. Pero ang kagandahan at good news nito, mahina po siya ngayong kumikilos kahit po nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero binabantayan pa rin po natin, no, within 24 to 48 hours dahil posible pong magbago or lumakas ang kanyang hangin, no. Nakita nyo from 55 to 65 kilometers per hour, posible ang pumalo at magbago, no, depende sa direksyon ng kanyang hangin. So pinag-iingat pa rin po ngayon yung bandang Visayas, especially po yung bandang Luzon dahil diyan po pa direkta or yung direksyon nga po ni Bagyong Kabayan. So maghanda na po at mag-ingat yung mababang lugar po, especially sa bandang Visayas at Luzon, Metro Manila dahil po sa banta ng pagbabaha. Linisin na yung mga estero, yung mga kanal na siya po nagiging main cause nga po ng pagbabaha. Mag-ingat din tayo sa banta po ng landslide, no, sa matataas na lugar naman po, especially diyan nga po sa may bandang Mindanao, Visayas at Luzon. So tuloy-tuloy tayo, no. Ilang parte po ng Palawan, no, Española, Brooks Point, Batalarasa, Balabac, Rizal, Quezon at kagaya po dyan ng ilang Cagayan, Silio Island ay makakaranas po tayo ng mahinang pag-ulan ngayong hapon at posibleng lumakas naman po pagdating sa gabi, especially po, no, bantayan nyo mabuti dahil meron tayong bagyong binabantayan. Sa area naman po ng Visayas, no, Southern Leyte po at ilang bahagi po ng Samar ang posibleng makaranas po ng pag-uulan. Ngayong mahina lang po, posibleng ngayong hapon at posibleng lumakas naman po ito pagdating ng gabi. Sa may bandang Mindanao naman, Misamis Oriental, no, Camiguin, Bukidnon, Davao del Oro, no, at ito po ilang northern portion po ng Davao Oriental ang makakaranas po ng mahinang pag-uulan hanggang posibleng lumakas pagdating ng gabi. So mas magandang bantayan natin, mag-monitor, no, or naka-monitor tayo sa lagay na ating panahon, especially may mga lalabas po, no, yung mga babiyahe, pauwi po na galing trabaho nila, yung mga galing sa Christmas party. Mag-ingat po kayo, magdala ng payong, jacket o kaya naman po kapote panlaban nga po in case magkaroon ng malakas na pag-uulan. Tulad po na ang sinasabi, hindi lamang super typhoon, mga typhoon ng ating dapat pagandaan. Yung mga lindol din po na very unexpected na hindi po natin alam kung kailan po mangyayari, maging handa rin po tayo. Basta alam po natin yung mga safety protocol na pinapatupad po sa ating LGU ay wag po tayo mag-alala. Dito naman po sa Bagyong Kabayan, tinitignan natin yung posibilidad kung ito nga po ba magiging isang ganap na super typhoon or may super typhoon category base po sa kanya or base po sa kanyang lakas ng hangin. As of now, malayo pa naman ito maging isang ganap na super typhoon pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito yung maging isang malakas na bagyo within 24 to 48 hours. So dyan lang po kayo, and please ako yung nakikiusap, wag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa ating mga daily weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po.